Ito ang kwento ng isang kilalang katutubong mangyan na dati ko pang hinahangaan dahil sa kabaitan nito at sa hirap ng buhay na pinagdaanan niya. Nasabi kong kilalang kilala itong si Kapira dahil si Kapira ang isang katutubong mangyan na palaging nag-aampon ng mga sanggol na papatayin ng sarili nilang magulang ayon sa kanilang tradisyon. Pero bago ang lahat, ang muli naming pagkikita ni Kapira ay medyo nakakatawa. Habang nagmemeryenda ako, may nakita akong isang matandang katutubong mangyan na gustong magkape, pantawid gutom lang. Pero kahit nakape, halos hindi siya makabili. Hindi ko pa nakilala na itong nasa harap ko ay si Kapira. Nadala lamang ako ng awa kaya binilihan ko siya ng kape at ibang makakain. Niyaya ko na lamang siya makipagkwentuhan sa akin habang kami ay kumakain dahil may mga katanungan din ako, lalo na at ang pinunta ko sa lugar na ito ay makita si panganay. Habang nagkwekwentuhan kami, laking gulat ko na lamang na yung tinutukoy ko pala na gusto ko ulit makita ay yung mismong kausap ko na pala. Sino po nga isang gusto ko mamit na mangyan? Si ano pala, Teng? Si Kapira? Oh, si Kapira. Si Kapira, nasaan? Siya na yan. Ha? Si Kapira na to. Siya na yan. Siya talaga si Kapira. Anong oras ka uwi? Ay mo, ako hindi pa gutom, hindi pa. Nung nalaman ko na si Kapira na mismo itong kausap ko, hindi na rin ako nagdalawang isip na bilihan siya ng mga pagkain at ibang gamit na kailangan niya. So yun, magandang kwento ni Kapira para sa amin. Kilalang kilala rin siya dito. Ano? Sige, mamaya. Exciting to, promise. Ang ganda ng kwento nito. Mamaya, pupunta kami sa bahay niya. Sa bundok, doon kami magkakwentuhan. Medyo maingay dito eh, gawa ng highway din. Tapos may vulcanizing shop. May gagawin pa ako muna, tapos sasama ako sa kanya. Magka-grocery muna kami kasi iba to, iba. Binilihan ko muna siya dito ng mga kailangan niya para sa kanyang nganga. At pagkarating naman namin sa grocery, lalo naman akong na-excite dahil sa sinabi naman ng aking ante. Ano, ante? Oh, hindi mo, kung inililibor ka ni mama mo, Oo. ano inililibor ka ni mama mo, yan ang nagbantay. Eh! Oo! Ay hala, grabe! Nakakatuwang marinig yung mga ganong kwento dahil si Kapira pala mismo yung kasama ni mama nung panahon na ipapanganak pa lamang ako. Maliit lamang ang dala kong pera kaya nangutang muna ako sa uncle ko ng pambili namin ng groceries niya. At pagkatapos naman namin mag-groceries, binilahan ko rin siya ng kawali at sandok dahil yun naman daw ang gusto niyang bilhin. So, ayan, nandito na kami ngayon sa bahay nila Kapira. Ayun, hindi ko lang kung yun, itong nasa taas. May ilang bahay ng mga katutubong mangyan. Tapos ayan, nandito na kami. Ayun, si Lola Kapira. Lola na yan, kasi matanda na talaga siya. Ayan, sinamahan ko. Tapos ito yung grocery namin na binili. Dala niya na rin yung kawali at sandok. So, makikipagkwentuhan tayo sa kanila kasi ang ganda talaga ng kwento nito. Solid, promise. Mababa din lamang ang bahay nila dito sa taas ng bundok at mayroon din silang ilang kapitbahay lamang na katutubong mangyan. Ang kasama niya rin lang pala ngayon dito sa bahay nila ay itong dalawang apo niya na anak ng ampon niya. Pagkaakyat ko dito, binuksan ko na rin kaagad itong pinamili namin na groceries. Binudget ko rin lamang yung pera ko na pinambili namin ng groceries at kaya naman pala siya pumunta sa baryo ay para lamang bumili ng kulambo. At maya-maya rin lamang konti, pinagkwentuhan na namin ang hirap na mga pinagdaanan niya sa buhay. Hindi alam ni Nanay Kapira kung ilang taon na siya kaya nagtanong na lamang ako sa matatanda at ang sinabi nila sa akin ay mahigit 70 na daw. Tinanong ko rin siya dito kung gaano nakadami ang naampon niya at ang sagot niya sa akin ay hindi niya na daw alam dahil sa tagal na ng panahon at sa dami na rin ng kanyang naampon. Dahil sa awa, kaya palaging nag-aampon si Kapira ng mga sanggol dahil nung kapanahunan niya, meron sila mga tradisyon na pwedeng kumitil ng buhay ng sanggol. Meron ding nag-iisang anak si Kapira at ngayon ay marami na siyang apo mula sa sarili niyang anak hanggang sa kanyang mga inampon. At ito pa ang isa sa kwento ng hirap ng buhay na pinagdaanan niya. Dumating ang panahon na nabulag siya ng 5 taon. Ito naman ang mga nakakaiyak sa kanyang kwento dahil bago siya nabulag, meron pa siyang isang sanggol na bagong ampon. Palagi ko rin naririnig kila mama, pati na rin sa mga uncle ko at sa aking lola na kahit nabulag na dati si Kapira, naghahanap pa rin siya ng pagkain sa gubat kahit nakapakapa lamang ang kanyang ginagawa. Wala ka talagang makita na dati? Hindi na, pag ganito, lakay. Alam mo pa yun? Ang sabi yung Hindi alam. anak, ay yung aking mga kapatid. Oy, sa'yo, saan? Oh, Wala ka na talagang makita? hindi na. Mabuti na rin lamang talaga at noong mga panahon na yun ay meron ding mabuting puso na tumulong kay Kapira para ipagamot ang kanyang mata para muling makakita. Medyo naiiyak ako kasi kinikwento ng lula ko kanina. Sabi, grabe daw ang sakripisyo nito. Gawa ng syempre, mag-aampon siya, tapos nabulag, maghanap ng pagkain, nangangapa. Oh, isipin mo yun, at ang pagkain lang nila noon, nami. Oo, nami. Nami ang kakapain. Syempre, pag may nakapantinik na bagin, Ayan na. ayan na, sunsunin na. Sinong ampon mo naman yung Hmm. Nung nabulag daw kasi si Nanay Kapira,
Ang sabi Nung ko, nasa Pandurukan pa kayo, no? Nasa Pandurukan, wala daw tubig yata na halos doon. wala. Ayun, nung walang halos tubig, aakain naman siya nung ampon niya para pumunta sa sapa, ganon. Para maligo, ganon. O, di ba? Mabuti pinagkalooban din ng mabait na ampon. Halos, anong ano nyo yan? Nami pa yung kinakain niya or ano? Kung minsan kang wala nang pagkain. Minsan saging. So yun, isa sa hirap ng buhay din nila, madalas wala silang bigas. Ang kinakain nila, nami o karot kung tawagin namin dito. At Saging. minsan saging daw. Ang hirap, di ba? Sobrang hirap talaga ng buhay na pinagdadaanan nila ngayon dahil ang kadalasan na ginagawa nila na pantawid gutom pag hindi nami saging. At ang pinagtutulugan naman ni Kapira dito ay napakasimpleng papag lamang na may lumang banig. Pagkatapos namin magkwentuhan dito, hindi na rin ako nagtagal. Umuwi na rin kaagad ako. Babay ka na, hoy. Babay na ikaw. Bye-bye. Dito na ako, Lola Kapira. Pabalik na lang ako sa susunod. Okay, dito na ako, una na ako. Okay. So ayan, ganoon na lang. Uwi na rin ako, no. Marami pa akong gustong itanong eh. Pero kung total naman ibabalik pa ako sa susunod. Kung may gusto rin kayong mga itanong about sa mga katutubong mangyan, i-comment nyo na rin lang siguro sa sa pag-upload ko ng video. I-comment nyo para itatanong ko rin sa kanila kung hindi ko alam yung kasagutan. Bye bye.